natin ang ating mga katabi na isang magandang umaga. Magandang umaga po. Ayan. Ayan po, ano. So, magandang umaga po muli. Bagamat sa labas ay medyo makulimlim at umaambon. Okay po. So, hindi pa rin po hinayaan ng Diyos na tayo mabasa. No? Magkaroon tayo ng dahilan na huwag pumarito sa sambahan upang siya ay sambahin. Dahil po ron ay tayo ay saglit na manalangin. Ayaw po ang lahat na pumikit at yuko ang ating mga ulo. Tayo po manalangin. Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong proteksyon, sa pag-iingat mo sa aming pagpunta rito, na bagamat umulan ay hinayaan mo na kami makaparito at makapanambahan, Panginoon. Ganyan din ba, Panginoon, na aming dalangin sa aming mga kapatid, Panginoon, na sa kanila pang mga daan, papunta rito, ikaw po, Panginoon, na mag-ingat at magpala sa kanila. Ngayon nga po, Panginoon, nagpapasalamat kami sa lahat ng biyaya mo na pinikalob mo sa bawat isa sa amin sa nagdaang linggo na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa pagbibigay mo sa amin, Panginoon, ng malakas na pangangatawan na siya namin ginagamit sa pang-araw-araw. At siya rin namin gagamitin, Panginoon, sa pagtataguyod ng iyong gawain dito sa iyong iglesia. Ngayon, Panginoon, dalangin po namin ang iyong anak na itatayo, ititindig sa aming harapan, na siyang magbabahagi sa amin ng iyong mensahe. Na, Panginoon, ay talagang ma-deliver niya sa amin ang iyong salita ng naayon po sa inyo, Panginoon. At ito po ay hindi lamang maghamon sa aming mga puso, kundi ito, Panginoon, ay magbago sa aming buhay. Ngayon, Panginoon, humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Alam namin ang mga ito ang nagpaparumi sa aming, Panginoon. Ngunit dahil sa iyong pag-ibig, binigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang sa kanyang dugo, Panginoon, na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo, ay kami ay magkaroon ng kapatawaran, kalinisan, Panginoon, sa aming mga karumihan at maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Ngayon, Panginoon, dinadalangin namin ang kabuuan ng aming programa. May taas nawa namin ang iyong pangalan sa bawat bahagi nito. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ngayon po ay babatiin po natin yung ating mga celebrants. Kaso wala po sila rito eh. So last time, nandito po si Kuya Michael. Ayan, nasa-abroad na po. Ayan po. So, Kuya Michael, happy birthday. And Kedyo Navarro, ayan. Happy birthday din po. Ang pagpapala ng Diyos ang sumayin niyo palagi. Ngayon din po, ito po yung ating mga announcements. So, ang message series pa rin po natin for the month of June ay yung last pa natin ng May, which is Loving the Body of Christ. Loving the Body of Christ or simply the Church. Tayo po yun, So, narinig naman na po natin yun sa mga messages from our pastor, na tayo bilang katawan ni Kristo ay may mahalagang bahagi sa pagtataguyod ng gawain ng Panginoon dito. Bilang si Kristo ang ulo ng iglesia. Patuloy nawa natin unawain at isagawa ang mga hakbang upang maipamalas ang pagmamahal sa iglesia. So, ibig sabihin po, ang ating pagmamalasakit hindi po sa church, na physical church, kundi sa bawat isa na siyang bumubuo sa iglesia. Sa buwan po ng Hulyo, o yung susunod na buwan po, ang magiging message topic po natin ay Evidences of Inspirations. Mahalaga po ng bawat isa sa atin ay inspired. Okay po? Kaya nga merong commercial, di ba? Para ka kanino ka bumabangon? Sa kape. So, ganoon din po, para kanino ba tayo namumuhay? Ano ba yung inspirasyon natin sa buhay? Ipapaliwanag din po ito, yung kahulugan nito at kahalagaan ng paksa sa mga susunod na linggo sa darating na Hulyo. Okay po, nakausap ng ating chairman po, yung mga dumalo sa online, nakalagay po dyan, dito sa Amerika. Wow, so talagang makikita po natin ang pagkilos ng Panginoon. Hindi lamang po dito sa Marikina, hindi lamang po dito sa mga kalapit na bayan, kundi sa iba pang panig ng mundo. So, natutuwa po tayo na yung quality o yung kalidad ng ating online worship ay talagang may pagmamalaki natin. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos na nagbigay ng kakayanan sa atin. Maliwanag at maayos at maganda naman ang flow din ng ating pananambahan.
At salamat muli sa ating multimedia team sa pamumuno ni Kuya Raymond. Okay po, and then sa kanyang grupo, sa kanyang crew. Ayan po, napansin daw po ni Pastor Benji, ano po, yung ating, ayan, yung mga wala. May mga wala pala nung nakaraan. Konti lang po kasi kami kasi nasa abroad po yung iba. Yun po yung marami. Ayan po. So maraming salamat po sa mga tumugon na, sa mga panawagan natin patungkol sa ating sound system. Lahat po ng mga nakikita natin sa ating paligid, sa loob ng ating iglesia, ay bunga po ng pagmamahal ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating mga donasyon at mga kaloob. So huwag po tayong manghinawa o mapagod o magsawa sa pagtangkilik sa mga ito. At bahala na ang Panginoong Diyos ang magdagdag sa atin ng kanyang pagpapala. So, maaari pa rin po tayo magpaloob. Hindi naman po nasara yun eh. Hindi sabihin natin na na-reach na po natin yung pledge na 121. Meron pa pong kulang, katutuusin. 135 po yung target. Yan po. Sa susunod na mga linggo po, nariyan po yung ating mga tagapaglingkod, ating mga presiders. Next Sunday po, nandito na po sila, pastor po, no? Ayan po, sila Kuya Aaron, si Solenia, special number, si Kuya Siegfried sa 22, ang special number si Kuya Eric, and sa 29 si Teacher Pring. Ang ating naman pong special number ay si Ate Marisa. Ang ating pong financial statement, ang pumasok po ay nasa 20,700. Ang lumabas naman po ay 32,381. So kahit deficit, ibig sabihin, naggumugulong yung pera, nagagamit natin sa ating mga gawain. Hindi po natin yan iniimpok at nagpapayaman. Hindi po ganun ang ginawa sa atin ng Diyos. Gamitin natin yung mga pinagkakalob sa atin. So ang ating quote of the week, every member of the body of Christ has a ministry to fulfill. Remember the message given to us by our pastor? Sabi niya, hindi kasama ang pakikinig sa ministry. Yun yung sabihin mo, ang aking ministry ay makikinig lamang sa pews. Hindi po ganun. So may hinahanap sa atin ng Diyos. So as we go through these lessons, may we find our ministry that God has put in our hearts. And do not let it pass. Mamaya, wala na kayo sa mundo, hindi nyo pa rin nagagampanan yung ministry na pinagkalob sa inyo. Nakakahiya naman po sa Diyos. Ang ating pong memory verse ay matatagpuan sa Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ayan po, no? So, maganda rin po ito na maging memory verse talaga, no? Nakabisaduhin talaga natin. Na tayo ay lahat makasalanan, kaya kailangan natin ng tagapagligtas. At this point in time, tawagin po natin ang ating mga tagapanguna. Tawagin po natin sila. Kuya EJ. Tayo po ay dadako na this morning sa atin pong panalanginan. Marami po tayong mga nais ipagpasalamat, yung mga nag-birthday, yung mga nag-anniversary, yung po mga pinagpala ng Panginoon, yung mga pinagaling, yung po mga iningatan, lahat po ng atin pong mai-offer na thanksgiving, ilapit po natin sa harapan. At kung kayo po ay may mga karamdaman o meron po kayong mga pangangailangan, huwag po tayong magdalawang loob na magtiwala sa Diyos, ilapit po natin sa harapan. Sapagkat siya po ang nagsabi, lumapit kayo sa akin, kayo napapagal at nabibigatan. That is an invitation from Jesus Himself. So ngayong pong umaga, tayo po'y magpapanalanginan sa isa't isa. Kasama po natin si Chairman. Good morning po, Chairman. At ang kanyang buong pamilya na mananalangin para sa isa't isa. Kasama po natin yung ating mga kapatid sa ibang bahagi ng daigdig. All of us praying for one another this morning. So, awitin po natin yung ating pong invitation song. Alam ko may magagawa ang Diyos. And then, we come together to pray for one another. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Will you please come and let's pray together? Alam po natin na lahat po ng ating nilalapit sa Kanya ay hindi nawawalan ng kabuluhan. So magtiwala po tayo ng buong puso. Tayo pong lahat ay magyuko ng ulo, tayo po'y magkaisa sa pananalangin. Panginoon, nais po namin magpasalamat sa iyo ngayong umaga sa lahat ng iyong kagandahang loob sa amin, sa lahat ng iyong biyaya, sa lahat ng iyong pong pagpapala, pag-iingat, lahat po ng ginagawa mo sa aming mga buhay. We just come together, iaalay namin sa altar ang aming pong pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming sacrifice of praise, ang aming offering of thanksgiving. Please, God, be glorified in our lives. Ngayon po umaga, nais po naming samahan ang aming mga kapatid na nagdaos ng kanilang mga kaarawan, si Michael Juliano, na ngayon ay nakabalik na sa Cayman Islands. Salamat po, Panginoon, sa kanyang birthday. Salamat po sa isang taong dinagdag mo sa kanyang buhay. Salamat po sa pag-iingat mo sa kanya na makabalik sa kanyang trabaho. At salamat po, Panginoon, na alam namin na kasama mo, kasama kanya palagi. Iingatan mo ang kanyang pamilya, si Ella, kanyang mga anak, at ang kanyang pong buong sambahayan. Dalangin po namin na siya tulungan mo magtapat sa iyo kahit siya'y malayo, Panginoon, sa kanyang pamilya. Salamat po, Panginoon, kay Sister June Navarro na nagdaos din ng kanyang kaarawan. Salamat po sa mga panahon na kasama namin siya sa camp, kasama namin siya sa church, at sa marami pang mga gawain ng GNCF. Continue to bless her and her family. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, ngayong umaga, mga kapatid namin na iyo pong pinagaling sa kanilang mga karamdaman. Si Ate Hirang, Panginoon, na nakasimba na uli from last week na siya'y nahihilo. And dalangin po namin, Panginoon, ang bawat isa na iyong patuloy na binibigyan ng pagkakataon makapaglingkod sa iyo sa kabila ng aming pong mga struggle sa mga karamdaman. We thank you for your love. We thank you for your mercy. We thank you for your grace. Panginoon, this morning, nais po namin ipanalangin sa iyo, Ama, ang aming po mga kapatid na may mga karamdaman na wala dito ngayon. Si Raymond, Panginoon, na may karamdaman. We pray, God, that you bless him and heal him. We pray in Jesus' name. Saan man siya po, Panginoon, naroon. Dalangin po namin siya patuloy, Panginoon, siya Ka Junior, patuloy mo siyang palakasin at maging matibay ang kanyang kalusugan, Panginoon. Dalangin din po namin sa iyo, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na magpalakas, Panginoon, sa aming pong kapatid na Sister Emmy, ang kaanghel, Panginoon. At dalangin din po namin sa iyo, Panginoon, si Brother Boy na naka-online din ngayon dahil po sa kanyang chemotherapy. Dalangin po namin na mapagpalain mo sila ni Joseph sa kanilang tahanan na maging kasama namin sa pananalangin at pagsamba sa iyo this morning. Nais po namin ipagpasalamat sa iyo, Panginoon, ang mabiyaya at successful at pinagpalang pagbabakasyon, Panginoon, ang aming chairman at ang kanya pong may bahay, Mrs. Santos, at ang kanyang buong sambahayan sa Amerika. Dalangin po namin naman na the whole time na they are blessed and they enjoy the whole vacation and meeting family and friends. Dalangin po namin ng kanilang pag-uwi next week na ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-iingat sa kanilang paglalakbay. Give them a beautiful flight. Give them, a comfortable flight, a healthy flight. At alam po namin, Panginoon, they will be strong and ready to go back sa kanila pong mga ministeryo when they get back to the Philippines. Nais din po namin ipanalangin sa iyo, Panginoon, si Mrs. Santos sa kanya pong minsan pa ay pag-enrollment ng Providence Christian School. Dalangin po namin, Panginoon, nabigyan mo po kami, Panginoon, ng maraming estudyante this year. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mga faithful, loyal teachers this year. At marami pang mga kaluluwa ang maligtas. Marami pang mga tao ang makarinig na yung mga salita through the ministry of Providence Christian School. Dalangin po namin ang mga teachers namin na narito, Panginoon, sila Blenny, Panginoon, and other teachers, na i-ready mo din sila, Panginoon, sapagkat next week will be the week before the opening of classes. Dalangin po namin ang mga teachers namin na maging ready, heart and soul,
to start classes. Ang mga estudyante namin, Panginoon, na nag-aaral din, malapit na rin ang kanilang opening. So we pray, Father, na pagpapalay mo po itong mga batang ito sa kanilang pagbabalik ng eskwelahan, that they are ready in their heart and in their spirit to go back to school. At dalangin po namin na may mga magulang, Panginoon, na alam mo po, Panginoon, ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya ngayong magpapasukan na naman. Ikaw po, Ama, ang mag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan, mag-supply ng lahat ng kanilang pangangailangan sa tuition fee, sa mga pagbili ng libro, Panginoon, mga gamit ng eskwela. And we know, Father, you will always be there. Pagpapalay mo din po, Panginoon, si Romeo, Panginoon, si Thea, na mga teachers. Pagpapalay mo, Panginoon, ang kanilang ministeryo sa kanilang school, na sila ay maging ilaw ni Kristo sa lahat ng panahon. Panginoon, dalangin po namin naman ang lahat ng aming mga kapatid na narito sa aming harapan na may mga problema, anuman ang kanilang problema sa tahanan. Panginoon, hipuin mo po ang kanilang mga puso, gabayan mo ang kanilang mga isipan, at na makita nila ang paraan ng Diyos kung paano magkakaroon ng solusyon ang kanilang mga problema sa tahanan. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kahinaan ng aming mga puso sa panahon, Panginoon, ng kami nabibigatan. Ikaw po ang aming kalakasan. So God, ngayong pong umaga, anuman po ang inilalapit sa iyo ng aming mga kapatid na kasama namin. In the name of Jesus, ikaw po mag-provide. In the name of Jesus, ikaw po ang maggabay. In the name of Jesus, ikaw po magbigay, Panginoon, ng wisdom so that we can do what is right. And God, alam po namin na sa panahon na wala kaming pag-asa at wala kaming magagawa, there is nothing impossible with God. We put our trust in you. There is nothing too hard for the Lord. And so we trust you with everything today. Sinasamahan namin pa namin mga kapatid na kasama namin online sa Canada, sa USA, sa Europe, Panginoon, sa Middle East, wherever they are. Father, we are in one accord. We are praying in one accord. We are believing in one accord with the same heart of confidence in the promises of God. In the Bible, Father, this morning, we know that nothing can stop you from doing what you promised to your children. So please bless all of us today and continue to work in our hearts and in our church today. That is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all. Ngayon naman po ay nasa bahagi tayo ng pagdadala ng ating mga kaloob, ikapu, at mga love offering. So habang tayo po ay nakakarinig, habang sa panahon po tayo, maaari po tayong lumapit. Tayo po mismo ang magdulot sa ating Panginoon ang ating mga handog. Ito, tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon namin, na makapangyarihan sa lahat, tanggapin mo nawa ang aming ginawang pagkakaloob sa iyo. Basbasan mo ito, Panginoon, at nawa ay magamit po namin ito sa pagtataguyod ng iyong mga gawain dito sa dakong ito ng iyong iglesia. Ngayon, Panginoon, dalangin namin ang bawat isa na nagkaloob, ikaw ang magbalik na ito sa kanila na may pagpapasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, yung pakinggan po natin ang special number na ipagkakaloob sa atin ng ating kapatid, Irish Faye Perez. Amen. Thank you, Irish, for that beautiful song. Alam niyo po, ang mga special number mostly ay ginagamit ng Diyos para ihanda ang ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya po, very fitting yung atin pong special number this morning. It soften our hearts. It opens our hearts. It prepare our hearts to receive the Word of God. And for the Word of God, ang atin pong babasahin this morning ay nasa aklat po ng Hebrews chapter 10, verses 24 to 25 from the NIV version. It's on our screen. Please
read with me as I read to you the Word of God. Hebrews 10:24 to 25. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, all the more as you see the day approaching. May the Lord bless the reading of His holy word. Let's bow our head to the Lord in prayer. Father in heaven, we pray before we study the Word of God, because we know without the Holy Spirit, we cannot fully understand and comprehend the Word of God. Without the power of the Holy Spirit, we cannot open our hearts and our minds to the Word of God. We cannot even receive the blessings of your Word without the Holy Spirit. So we pray that as we listen, God, your Holy Spirit works mightily in our hearts today so that we will be blessed by your words. Bless all of our brothers and sisters and friends joining us online today. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Ang atin pong topic ay pinamagatan po nating how to encourage one another in the church. Ito po ay isang very practical message, very practical lessons. Papaano daw nating may encourage ang bawat isa sa church? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Yan, kung meron kayong katabi. Kasi, paano niyo mai-encourage yung inyong katabi? In church. Meron pong isang napaka-sad na story na nabasa ko lang naman sa social media. Isang mother na meron po siyang isang anak na autistic. Na parang, ang tingin ko po, hiwalay sa asawa or something. So mag-isa siya na nag-aalaga ng anak niya. Mag-isa siya na sino-shoulder lahat ng responsibility, pati po siguro yung kanilang pagkain and everything. Na sobra pong sumulat siya doon sa kanyang husband, ex-husband or what. Sinulatan niya, ipino-pour out niya yung lahat ng kanyang sama ng loob, yung lahat ng kanyang burdens, yung lahat ng kanyang anxiety, fear. And you know what? Because hindi na niya nakayanan yung burden na meron siyang inaalaga ang anak na autistic and hindi na niya nakayanan yung responsibility. Alam niyo po yung ginawa niya? Nasa balita po, ay pinatay niya yung kanyang anak and then pinatay niya yung kanyang sarili. Nag-give up na siya. Parang, ayoko na. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Tapusin ko na. Yun po ang sitwasyon. Now, hindi naman po siguro tayo nasa ganung level pa, not yet. I hope we never get to that level of discouragement and depression that we give up totally on life. Pero nevertheless, marami po sa atin ang dumadaan sa maraming pagsubok ng buhay. Minsan, nawalan ng trabaho. Naku, napakabigat po mga magulang ng nawalan ng trabaho yung inyong breadwinner. Ang bigat. Kasi yung pag-aalala mo, naku, saan na kami kukuha ng ibabayad sa bahay, pagkain namin, pag-aaral ng mga anak. Mabigat po yan. Kaya kung meron tayong magagawa to encourage one another, that would be a huge blessing. Yung pong maranasan nyo, meron kayong may sakit sa pamilya. Alam nyo po, ito pong nakaraang buwan, ako po nagkakaroon ng parang hyperacidity, Sister Jo. Lagi masakit ang tiyan ko araw-araw, parang hyperacidic. Kaya sabi ko sa wife ko, ano kaya gagawin ko? Maggamot ka. Isang buwan po akong nagamot ng omeprazole, saka yung antacid. And then I realized, yun po ay stress. Nung namatay po yung aking kapatid. Stress, kasi iniisip mo yung gasto sa ospital, iniisip mo yung kalagayan niya sa ospital, iniisip mo yung pamilya mo. So, na-stress po talaga ako na
apektado yung aking sikmura. Ngayon po, okay na ako. So, mahirap po yung meron kayong may sakit sa pamilya. Very stressful po yan. Kaya nga po, kapag nakikita ko si Brother Boy, lagi ko sinasabi na, Brother Boy, kasi po si Brother Boy, pag kinamayan nyo, maano siya magkamay, strong. Strong. Sabi ko, I'm happy you're still strong. Pag kamay, strong siyang magkamay. Saka masigla. Pag nag-MC siya, lagi nakangiti. Masigla. Hindi mo makita si Brother Boy na parang lulugo-lugo. Hindi. Lagi siyang nakangiti, matikas ang tayo, masigla. Pero yun po, nakakailang kimo na. In fact, kaya po siya wala ngayon, kakikimo lang niya nung isang araw. Hindi ko alam kung gano'n nakaraming kimo ang dinaanan niya. Pero ano siya? Strong. Pero mabigat po yun. Kasi yung gastos nun, yung hirap nun. Kaya po mga kapatid, malaking bagay po yung tayo nakakatanggap ng encouragement. Hindi man tayo makakuha ng encouragement sa kapitbahay, hindi man tayo makakuha ng encouragement sa ibang tao, makakuha man tayo ng encouragement sa church. Can you say amen? Na pag kayo pupunta sa church, para kayo nai-encourage, para kayo nai-inspire, parang tumataas ang inyong pag-asa. Lumalagkas ang inyong pag-asa sapagkat naririnig nyo yung awitan, naririnig nyo yung Word of God, nakakaroon kayo ng kamayan and fellowship, kayo po ay na-encourage. That is how to love the church. We encourage one another. Alam niyo po kami ni Chairman, from time to time, nakakatanggap kami ng mga text sa miyembro, Pastor, ipag-pray niyo kami. Pastor, ano ba ang gagawin namin? Payuhan mo kami. Kami dalawa ni Chairman yon. In fact, minsan, pag may nag-text sa akin, sabi ko, Chairman, ipag-pray natin. Okay, si Chairman naman, o Pastor, ipag-pray natin. Kami pong dalawa ang tumatanggap ng mga prayer concern, prayer request. May mga balita, o Pastor, nabalitaan mo na ba? Ipag-pray natin. Kami pong dalawa ni Chairman ay lagi pong nagpe-pray para sa inyo. And pag nakikita namin kayo, we want to encourage you. Ang encouragement po namin is, kahit gaano kabigat ang inyong problema, ay hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam ko po ang nararamdaman ng merong may sakit sa pamilya, napakabigat. Alam ko po yung kalagayan na kayo po'y may karamdaman, mabigat. O yung po kayo nawalan ng trabaho, mabigat. Kaya nga po tayo nag-church para pagpunta sa church, gumaan-gaan yung ating dalahin. Yung po sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, nabibigatan ka ba? Yan. Lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan, at maraming dalahin. Nako, maraming dalahin. Marami kayong alalahanin. Inaalala nyo yung mga pamangkin nyo. Inaalala nyo yung mga anak nyo. Inaalala nyo yung mga apo nyo. Ang dami nyong kabigatan at dalahin. Ang sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin at kayo ay aking pagpapahingahin. Mga kapatid, ano pong kapahingahan ang ino-offer ni Jesus? Kapahingahan ng isip. Di po ba? Nararanasan nyo ba yung alas 3 na hindi pa kayo nakakatulog? Iniisip nyo yung inyong ipag-tuition fee. Iniisip nyo yung inyong kapatid. Iniisip nyo yung inyong anak. Alas 3 na! Pagod ka na sa kaiisip. So lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, at kayo'y aking pagpapahingahin. Hindi lamang po isip, pati po yung puso. Ang puso dapat pinagpapahinga din, di ba, Sister Jojo? Puso, pinagpapahinga din. Oh, ano ba yung kantang yung Sister Tunet? Oh, pagod na yung puso niya, pagod na, wala na akong ibubuga, wala na akong maramdaman. Pagod na. Napapagod din ang puso kaya. Sabi ni, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal, nabibigatan. So kung kayo po'y nabibigatan sa inyong puso, lumapit kayo kay Lord. Napapagod na inyong mga puso, lumapit kayo kay Lord. Napapagod na inyong mga isip,
Wala na kayong maisip. Nawawala na kayo sa isip. May mga taong gano'n eh. Nawawala na sa isip. Naku, ang tawag po doon eh, parang nag-pliff. May mga taong gano'n nagpi-pliff sa sobrang dami ng kanilang problema. Lumapit kayo sa akin at kayo ay aking pagpapahingahin. Kaya po, huwag po tayo mag-atubiling lumapit. Kasi kailangan natin si Lord. Can you say amen? Kaya nga po, paano natin ma-encourage ang bawat isa sa church? Sana po ang ating church ay encouragement, hindi discouragement. Kasi po mga kapatid, pag kayo pumunta sa church, at ang mga miyembro na chichismisan, ako madi-discourage kayo. Ayoko na magpunta doon. Ang daming chismoso doon. O kaya pag kayo pumunta sa church, marami pong nagpipintas-pintas sa inyo. Isang bagay po ang masasabi ko sa inyo, pakinggan niyo pong lahat. Nag-uusap kami ni chairman dito. Kamukha nun. Alam niyo po ba mga kapatid, natutuwa kami na may mga membro tayo na bagamat may anak na minsan ay naiyak, nagsisimba. Yung anak ni Mia, suki ko yan. Pero alam niyo po, natutuwa kami nandyan sila. Bakit? Kasi po, malaking bagay yung, alam mo, sa church, welcome ka. Welcome. Na kahit naiyak yung anak mo, welcome ka dito. Na kahit medyo, sapagkat alam niyo po tayo bilang church, we are one big family. Sabihin niyo, one big family. Kung bubulong-bulong kayo, halimbawa, kamukha si Xavier, natutuwa kay Xavier, no? Silang mag-asawa, si Cosme, I love this family. Kasi sila, yung kanilang love to go to church, commitment to go to church, bagamat, ako po, tatay din ako eh. So kapag yung anak ko naiyak, tapos mayroon nagpaparinig, madi-discourage ka, di ba? Paparinig. Ba naman yung anak niyan, kaingay-ingay. Pagka po ganyan, madi-discourage ka. Pero sa ating simbahan, kahit naiyak ang anak mo, ako nga, yung batang yan, anong pangalan niya? Lagi nakatingin sa akin yan eh. Kakawayan ko sa gano'n. Nakatitig siya sa akin. Parang friend kami niyan eh. Gusto ko yung batang yan, feel at home sa church. Pati yung mga anak ni Bless. Minsan po, ngayon, matahimik na yung mga anak ni Bless. Dati nagra-rumble din yan dyan. Pero ngayon, matahimik na silang lahat. Praise the Lord. Basta po alam nyo, sa church na to, welcome kayo. Kahit naiyak ang anak nyo, okay lang sa aming lahat. Kasi we are one big family. Kung meron man pong isang nakakaunawa sa inyo, si Sister Dory. Napakaraming apo niyan eh. Wag po kayo ma-discourage pagka meron kayong mga issue o problem, sapagkat sa church natin, we are one big family. Hindi tayo nagchichismisan dito. Hindi tayo nagpipintasan dito. Kahit po ano lang ang suot nyo, kahit po ano lang ang kaya nyo, basta we are one big family. Ito po sabi dyan, 24, and let us consider how we may spur one another on toward love. Sabihin niyo po, love. Kaya po sabi ni Chairman, ito pong May and June, dyan po tayo mag-focus. Loving the body of Christ. Paano niyong ipapakita yung love of Christ in the church? Kaya po ganyan. Natutuwa nga po tayo. Naku, nakita niyo ba? At Sister Dory, yung sabi ni Chairman, napansin ni Pastor Benji de Guzman na bukod sa Santos family ay maraming wala sa pagsamba nung nakaraang linggo. Palagay ko, pinapatamaan kayo ni Chairman. Biro lang, Chairman. Wala kayong nakaraang linggo eh. Ibig po sabihin, mga kapatid, ang ating church nandito para sa isa't isa. At pag kayo'y wala, mamimiss kayo. Mamimiss kayo. Kaya sabi dyan, let us consider how we spur one another on toward love and good deeds. Kaya po sa simbahan natin, ang feel nyo, love kayo. Bakit? Pagdating nyo, sasabihin sa inyo, yung pinaguguto, meron po tayo pandesal. Saan naman kayo nakakita ng church na pagdating nyo palang pinapakain na kayo? Pagkatapos ng Sunday School, may sopas. Sabi ko nga po kay Sister Dory nung kanina, Sister Dory, na-miss namin yung sopas mo nung nakaraang linggo Hinahanap ng mga tao yung sopas. Sabi ni Sister Jojo, wala ho yung nagluluto, wala. Kaya ang kinain namin last week, pandesal,
Buti na lang, bumili Sister Jojo ng liver spread para may lasa. Sabi ni Sister Let, masarap naman, masarap. Masarap kasi nilagyan ng liver spread. Ayan. Kaya yan po, encouragement niya. Ngayon, kanina po si Chairman, kinukumusta si Jojo. Sabi niya, Jo, ano ba pagkain? Kita nyo, ang ating chairman nasa Amerika, pero hindi siya mapalagay, iniisip niya, ano kaya kakainin ng mga miyembro ngayong umaga? Meron naman tayo, no? Ano po pagkain natin? Chicken apritada. Chine-check ni chairman niya. Kanina, bago nag-Sunday school, chine-check niya, ano Jo, ang pagkain natin today? Sapagkat yun po ang ating goal, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Lahat po ng magagawa natin para ma-encourage kayo, para ma-inspire kayo, para maging confident kayo, para malaman nyo sa church na to, walang mag-judge sa inyo. Sabi nga ni Chairman, alam nyo po ang ating church is non-judgmental. Ibig sabihin non-judgmental, kahit po kayo drug addict, welcome kayo dito. Kahit po kayo LGBTQ ba tawag na? Oh, welcome kayo dito. Kahit po saan kayo nanggaling, welcome kayo dito sapagkat ang church natin hindi nang uuri ng tao. Si Kristo ang sabi sa kanya, Jesus Christ, friend of sinners. Meaning, hindi kanya huhusgahan dahil ikay prostitute. Hindi kanya huhusgahan dahil ikay addict. Hindi kanya itataboy dahil ikay may record. No, you are welcome in this church because God is God of love. Can you say amen? God of love. Kaya po ano man ang inyong kalagayan, ano man yung nararamdaman, this is the church that loves you. Kaya nga po sabi dyan, verse 25, not giving up meeting together as in the habit of some. May mga tao po kasi, pag may problema, ang unang-unang nagiging, hindi ako sisimba. May problema ako eh. Mali! Pag may problema kayo, ang feeling nyo, hindi ako sisimba, may problema ako eh. Baliktad. Pag may problema ka, lalo kang magsikap mag-church. Kasi meron kang problema, kailangan mo si Lord. Amen? Kailangan mo si Lord. So kung kayo may problema, nahihirapan kayo mag-isip, you go to church. Kasi pag nakinig kayo ng Word of God, magkakaroon kayo ng liwanag. Pag kayo nakarinig ng magandang awitin, kayo'y nai-inspired. Sino sa inyo na-inspire sa mga awitin ni EJ? Ako number 1. Yan, kayo din. Sino na-inspire sa mga awitin ni Irish? Taas ang kamay. Kami din. Oh. Intayin nyo na si Randolph ang umawit. Palagay ko, magkakaroon tayo ng revival in this church. Yan. So, wag po tayong mawawala sa sima. In fact, ito pong aking dadali sa inyo ay how to encourage one another in the church. There are 6 ata. Ilagay nga natin yan, Ate Joyce. Ayan. Number 1, never miss church. Sabi ni Sister Jo kanina, sabi niya, Dico, ipag-pray mo, may bagyo dito, umuulan. Oh, ang sagot ni Chairman, pag-pray natin, pero rain or no rain, dapat nasa church. Tama naman. In fact, mga kapatid, yan po ang sukatan ng tunay na commitment kay Lord. Yung bumabagyo, umuulan, pero nag-church. Hindi yung umambon lang, wala na sa church. That is mababaw na dahilan. So, how to encourage one another in church? Never miss church. The only time na hindi ka mag-church, yung hindi ka makalakad, kamukha ni Ate Hirang. Alam niyo si Ate Hirang, wala nung nakaraan linggo. Sabi ko, ay, Sister, bakit wala si Ate Hirang? Naku, Pastor, nagbe-vertigo, hindi makalakad, hindi makatayo. Yun lang po ang magandang excuse kay Lord na kayo hindi nag-church kasi hindi kayo makatayo. Pero Pastor, nag-o-online naman. Ayan, magandang sagot. O ngayon, kinumusta ko, Sister Jo, wala ata si, Sister Jo, Sister Isay, wala ata si Brother Boy. Naku, Pastor, nag-chemo. Pero nag-o-online sila ngayon. Sinasamahan ni Joseph. So mga kapatid, we never miss church. Kung kaya din lang ng paamong tumayo at mag-church, huwag mo siyang imimiss. Sapagkat sabi ni Kristo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So kung wala si Sister Piling, iisipin ko lang, siguro Sister Piling may sakit.
ipag-pray natin. Kasi hindi naman nakakamiss ng church, Sister Piling. Di po ba? Oh. Sana po ganun lang ang reason natin pag hindi nag-church. O tingnan niyo yung katabi niyo ngayong umaga, yung dati yung katabi. Bakit kaya wala? Baka may sakit. Baka may sakit. Oh. Kasi yung iba namamasyal, yung iba tinatamad, yung iba natutulog lang, yung iba naglalaba. Sana hindi! Sapagkat walang dahilan para po tayo hindi mag-church. Tama po ba, Sister Cecil? Wala pa, Sister Cecil. Lumabas. Kinamayan niya ako kanya, kasama niya si Prince. Yan. Wala pong justification na tinatamad lang tayo, hindi tayo nag-church. Sa mata ng Panginoon, dapat walang reason na hindi ka mag-church. So, never miss church. Except lang kung kayo may sakit o kayo nasa Amerika. Kung kayo nasa Amerika, pwede kayo mag-online. Amen? Walang dahilan na hindi kayo maka-church kasi naka-online naman tayo. Number 2, come early. Yan. Come early. Ang sarap po kaya pag maaga. Sapagkat alam niyo po, pag maaga, ino-honor natin yung ating commitment kay Lord. Ayan. Kaya na po, pagdating ko, 9 o'clock, sakto-sakto. Nandiyan na Sister Jo. Sister Jo ata, mga 6 o'clock pa lang, nandiyan na. Maaga siya palagi. Malaking bagay po yon. Nakaka-encourage yung mga kapatid na alam mo, nandyan, right on time. Na-encourage po ang in fact, alam niyo po, ang service natin, pag tumungtong yung 10, start tayo. Gusto ko po yan. Yung po instruction ni Chairman, pag tumungtong yung 10, start. Kaya po tayo, ayan, kay Kuya Romeo, ayan, 10 o'clock, start. Nakaka-encourage po yun na tayo po lahat, we honor our commitment to God. So please come on time. Bagamat alam ko po, may sama traffic, lalo kayo may bagyo, umuulan. Sabi ko nga kanina kay Kuya Peri, si Romeo kasi nakamotorsiklo. Baka mamaya, abutan ng ulan, ma-late. So, mag-ready ka. Butin lang, bago kami nag-start, nandiyan na si Romeo. Inulan ka ba, kapatid? Inulan nga. Tingnan nyo, kaya basa yung buhok basa ng ulan. Pero nandiyan siya on time. So please come early. That is how we encourage one another. Number 3, come with your family. Natutuwa po ako ngayong umaga, kasama ko po si Doktora, si Liam, at si Zoe. Minsan po hindi nyo nakikita si Zoe kasi si Zoe po ay nakatira sa Cavite. Cavite niya po yan Kasi doon siya nag-aaral. Si Liam po, doon din nag-aaral. Nalipat po sila ng Cavite nung panahon po ng pandemic. Kasi yung school nila dito nag-close. Dinala ko po sa Cavite kasi po ako po ay presidente doon nga sa isang eskwelahan sa Cavite. Kasi po doon libre ang tuition. Yan. Kaya doon ko na dinala para wala na kaming babayaran. Pero Lord willing po, pag nandyan ang mga pamilya nyo, dapat you come with your family. Yan po magandang example ni Chairman. Kita niyo po, yung pamilya ni Aaron, complete. Yung pamilya ni Sig, complete. Yung pamilya ni Chairman, complete. Pati mga helper kasama. Kaya po yun ang ating desire, yun ang ating prayer, yun ang ating goal. When you come to church, come with your whole family. A family that prays together, stays together. Yan. Kaya po, nakaka-encourage yan. Yung makita yung husband and wife together. Tinan nyo nga po, sino po magkakatabi yan? Husband and wife. Yan. Yan. Together. Magkakapatid, together. Nakaka-encourage po yan sa bawat isa. And then, next, come to worship in spirit and in truth. Yun po ang sabi sa may John chapter 4. Pag tayo po yung nagsimba, hindi po tayo nagpapagandahan ng damit. Pag tayo po yung nagsimba, hindi po tayo nagpapasikat sa isa't isa. No. Tayo po yung nagsisimba, ang atin pong reason, verse 23, kung kaya nating ilagay yan na Ate Joyce, yung John 4:24 and 23 and 24. John 4:23 and 24. Babasahin po natin. Ano daw po ba? Ayan, ang dapat nating gawin when we go to church. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers, tayo po yun, true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth,
for they are the kind of worshipers the Father seeks. Ano po bang sumasamba ang hinahanap ng Ama? Ang hinahanap ng Ama ay yung pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya po, pag tayo sumasamba, dapat po nakafocus ang ating isip kay Lord. Hindi lumilipad ang ating mga isipan. Hindi namamasyal ang ating mga isipan. Nakafocus lang tayo sa Ama. Worship the Father in spirit and in truth. Yun po ang ating desire sa loob ng simbahan. Okay? Pag po tayo sumasamba in spirit and truth, nakaka-encourage po yun sa bawat isa, nakaka-encourage yun kay Lord. Yan. Come with your family, and when you worship with all your heart in spirit and in truth. Next, help visitors to feel at home. Kung kayo po Reza, yung buso mo, Rian, si Rian, alam niyo po si Rian, ang gusto ko kay Rian, yung siya ini-invite niya yung mga classmate niya sa church. In fact, mga classmate ata niya yung maliliit yan Ini-invite niya yun sila. Pag ini-invite niya yung mga classmate niya, tinatabihan niya. Diba? Tinatabihan niya, tapos ginaguide niya, pagkakain na, ng sopas, pag magla-lunch, tinatabihan niya yung classmate niya at ginagabayan niya. Ganon din po tayo dapat kapag tayo may guest. Meron ba tayong guest this morning? Tingnan yung katabi nyo. May guest ba tayo dyan? Kung tayo po may guest, your guest is your responsibility. Siyempre, ma-out of place siya kasi walang kilala. Baka mamaya walang bumabate. Kaya gusto ko po yung ginagawa ni EJ na bago tayo magkantahan ay magbabatian. Di po ba? Magbabatian. Make it sure, kapag nagbabatian, kakamayan nyo lahat. Hindi naman tayo madami. Di po ba, no? Kakamay kayo dito, kakamay kayo doon. Kakamayan tayo. Ganun po ang mag-encourage ng isa't isa. Mahirap po kasi yung, pumunta ako doon sa GNCF, wala mang kumamay sa akin. Wala mang kumusta sa akin. Kaya nga po mga MC, pag meron tayong guest, siguro kukunin yung pangalan para ma-welcome, no? Para ma-welcome. I-welcome po natin yung kaibigan ni Jobert. Palakpakan. Welcome po natin yung kaibigan ni Prince. Yan, palakpakan natin. Para ma-feel silang welcome. Tapos, pagkakainan na, gagabayan nyo, wala pong uuwi na hindi nakamayan at walang uuwi na hindi pinakain. Di po ba, no? Kasi ganyan natin ma-encourage ang isa't isa. And then next, give your best offering to the Lord. Lagyan mo ng best yan. Give your best offering to the Lord. Bagamat tayo po, hindi naman po tayo tumitingin sa tao, pero kung inyo pong titingnan, ilang linggo na Sister Jo, laging malaki yung lumalabas sa pumapasok, no? Lagi pong ganon. Kung kayo po mga nag-a-accounting diyan, mga nag-a-accounting diyan, alam niyo na hindi pwede na laging malaki yung lumalabas kaysa sa pumapasok. Kasi po mawawalan tayo ng pambayad sa kuryente. Yan. Kaya po ipanalangin natin. Ipapanalangin natin. Kasi po yan ang una ko nakikita pagka nagre-report. Ilang linggo na ba tayong dumaan ngayon? Sir Joe, no? Ilang linggo na yung nagdaan. Laging malaki yung lumalabas kaysa pumapasok. Yun po ay dapat natin pong ipapag-pray at lagi mong ibibigay yung iyong best offering to the Lord. Sapagkat alam niyo po ang ating church, kitang-kita niyo naman. Saan kayo nakakita ng church na napakalamig? Ang aircon natin, 4. Mahal po ang bayad ng kuryente niya, di ba, Sister Jo? Kami po, hindi ko na po gustong banggitin sa inyo kung bagkano ang aming binabayar sa kuryente, pero nagreklamo na po si Doktora, ang mahal ng kuryente namin. Wala sa kuryente nyo, pero ang mahal ho ng kuryente namin, talaga namang malulula ka, parang nadoble. Bakit parang nadoble ang kuryente namin? Mahal po talaga ang kuryente ngayon kasi nagtaas ng rate ang Meralco. Kaya po kung ang binabayar ng simbahan noon, dati bagkano, Sister Jo? Kuryente natin. 14,000. 14,000 na.
ang binabayaran, paano kung lagi tayong deficit? Nako. Yan po, kuryente. Number 1 natin yan, kuryente, tubig. Yan, malaki yan. Saka nga po yung pagkain natin, saka po yung pangsuporta sa mga manggagawa. Doon po napupunta yung atin po mga offering. So, dapat po, pag pupunta kayo sa church, lagi mong ibibigay ang iyong best offering. Sabihin niyo po, best offering. Huwag po tayong pupunta ng church na hindi tayo handa na magbigay ng ating best offering to the Lord. Kasi lahat naman tayo pinagpala. Sweldo na ba itong linggo to sweldo siguro, no? So, pag susweldo kayo, ito na kay Lord, best offering. O may dumating na galing sa abroad, si Sister Cecil, nagpadala na si Jobicel. Praise the Lord, nagpadala si Jobicel. Ito kay Lord. Nagpadala na si Dayan. Kay Sister Mercy. Ito kay Lord. Ayan. Sino pa ba pinapadalan dyan? Si Sister Piling, dumating na yung galing kay Roy sa Canada. Ayan. Ayan, kay Lord. Si Sister Let, dumating na yung kay Glenmore. Ayan, kay Lord yan. Sino pa ba mga galing sa abroad dyan? Hinahanap ko yung mga galing sa abroad eh. So, mga kapatid, when you go to church, you always think, God, thank you for blessing me, and I will give you my best offering. Hindi lang naman po sa pera, yung pong paglilingkod. Natutuwa po ako, si Alondra tumutugtog ng gitara, praise the Lord. Si Iris tumutugtog ng piano, praise the Lord. Si Randolph tumutugtog ng guitar. Ayan. Natutuwa naman ako na si John Mark kumakanta. Natutuwa po ako makita yung maraming bagong talent natin na ginagamit ni Lord. By the way, parang next week, Father's Day. Tama ba? Alam niyo ba po? Next week ba yun? Next? Binabanggit ko lang po kasi para alam ng presidente. Ito, presidente, Di ba ikaw president? Baka nakakalimutan mo, ikaw president, ha? Malapit na Father's Day. Yan, kaya ko lang naman binabanggit na dapat tayo po lagi nang binibigyan ng importansya yung ating mga miyembro para ma-encourage yung mga mother, di ba? Nakaraan, ang dami-dami mga mothers, binigyan ng mga gift, may prayer, may pagkain, ano kaya ang ibibigay sa mga fathers? Baka medyas. Whatever. Okay naman. Yeah. Basta po, we always give our best offering para po sa gawain ng Panginoon. Yun lang po ang aking mensahe. Next week, nandiyan na po si Chairman. Hopefully po si Chairman na magme-mensahe next week at nami-miss na ng mga Chairman. Nami-miss ka na ng mga miyembro eh. So pagbalik mo next week, Chairman, ikaw na magse-sermon. Magbe-birthday na rin si Chairman. Happy birthday, advance ha. Advance, happy birthday sa'yo. Okay, tayo po lahat manalangin. Salamat po, Panginoon, sa aming pong gawain ngayong umaga. Tulungan mo po na aming pong mga gawain lagi nakaka-encourage, lagi nakaka-inspire, especially po pag kami, mga iba naming member parang feeling down and discouraged. Panginoon, sana itong church na to laging sumasagana sa encouragement, sumasagana sa love, para lahat na nagsisimba ay na-edify, na-inspire, na-encourage to be everything they can be for the glory of God our Father. Bless our church always, we pray, in Jesus' name, amen and amen. God bless you. Thank you po, Pastor, sa mabiyayang mensahe. So, baunin po natin lahat po yun, Let's encourage one another. Kahit hindi lang yung mga bago, kahit yung mga dati na. Okay po, lahat po tayo nangangailangan ng encouragement. Sabi ni Pastor kanina ko, ano yung dalahin. Ito lang po yung mabigat sa akin, Pastor, yung nasa tiyan ko po. Tagal po ng labor nito eh. So ngayon po ay awitin po natin ang ating meditation song. Oh, how I love that. Muli po natin tinatawagan natin, Pastor, para po sa closing prayer and benediction. Tumayo po tayong lahat. Tayo po yung manalangin. Salamat po sa lahat ng mga kapatid, Panginoon, na narito sa aming bahay-sambahan ngayong umaga. Salamat po na sila'y nakarating. At dalangin po namin naman na lagi mo po silang iingatan sa kanilang paghayo, pag-uwi. At dalangin po namin naman na sa mga susunod na linggo ay patuloy na maging masigasig at masipag ang bawat isa sa pagdalo, that we never miss church. At dalangin po namin sa iyo, Panginoon, na sa aming pong pagharap sa hamon ng buhay, linggong darating, pagpapalayon po aming mga pamilya, aming mga negosyo, aming mga trabaho, aming mga school.
At saan man kami dumako, Panginoon, ay gawin mo kaming blessing sa iba. Gawin mo kaming encouragement sa iba. Gawin mo kami, Panginoong, inspiration sa iba. Because Jesus is always with us. And He will never leave us. He will never forsake us. We will bring joy and hope and encouragement and light and love wherever we go. Pagpapalain po aming church, Panginoon. Salamat po sa Good Neighbor Christian Fellowship. We love this church. At tulungan po na itong church na ito ay patuloy na maging blessing sa lahat ng mga members at sa lahat ng mga dumadalo at mga invited guests. Pagpapalain mo po, Panginoon, ang aming pong chairman sa kanyang pagbalik this week. Dalangin po namin na tulungan mo siya, patuloy niyang i-lead ang aming church, Panginoon, sa patuloy na paglago at paglago ng ministeryo. Pagpapalain mo po siya sa kanyang pangangaral ng Word of God at po si Attorney Jury na mangangaral sa amin, Panginoon, pagpapalain mo siya at lahat ng ginagamit mong tumatayo sa harapan, pagpapalain mo po, Panginoon. We just want to be the source of your encouragement to all our members and friends. We thank you for your love. You bless us always. Pagpapalain naman tayo ng Panginoon at ingatan niya. Kahabagan naman tayo ng Panginoon at subaybayan niya. Lingapin nawa tayo ng Panginoon, bigyan niya ng kapayapaan mula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo natin magsabi ng Amen. Amen. Sabay-sabay po natin bigkasin ang ating commitment verse. Maging kalugod-luwa ang salita na aking bibig at ang pagbubulay-bulay na aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunuwas. Ang ating pong closing song.